The true follower of Jesus Christ can share the gospel, can share the salvation, pero marami ang nagkiklaim na Kristiyano pero hindi na-share yung gospel. Meron nga bang certain or level na faith para maihayag yung kaligtasan? Para sa merong desire at merong calling sa panawagan ng Panginoon, una nating dapat malaman yung Great Commission. Matthew chapter 28 verse 19, kaya puntahan nyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo at tandaan nyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Naniniwala po ako na ito ay kalooban ng Diyos. Yung Great Commission, laman to ng puso ng Panginoon bago siya umakyat po sa langit. Ito yung kabilin-bilinan niya sa mga apostol. Kalooban ng Diyos na magamit ang mga tao, lalaki at babae, kahit bata po, pwedeng gamitin ng Diyos para makakilala yung iba. Pakinggan mo ako maigi kapatid. Pagkatapos ng video ito, I pray na kumausap sa iyo ang Panginoon kasi ito yung mga rason bakit hindi na i-share ang gospel ng mga Christian. Number 1 is lack of knowledge. Hosea chapter 4 verse 6, my people perish because of their lack of knowledge. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Minsan takot tayo kasi di natin alam kung tama ba yung gagawin natin, paano sisimulan ng paano gagawin yung tamang procedure. Ngayon, kailangan lang po natin ng proper learnings at makakatulong po dito yung mga church. Kaya kalooban ng Panginoon na meron kang spiritual leader, meron kang simbahan, meron kang link up group or mga disciple trainings. Nag-grow ang isang Kristiyano once na meron siyang desire na ma-share yung gospel, ma-share yung salvation. Kasi dito makikita na mabunga tayo sa kahit anong kaparaanan, kahit di ka pastor, kahit di ka tumatayo sa pulpito, dun sa mga pang-araw-araw na ginagawa mo, pwede kang gamitin ng Diyos para ma-share mo yung gospel. Kailangan lang rin natin dito yung proper knowledge at pag-aaral, pagtitraining patungkol po sa pagpapatanggap, sa pag-evangelize. Kaya makakatulong po dito yung mga spiritual leader. Isa pa po dito yung lack of interest. Kaya hindi sila interesado na i-share ang gospel kasi walang proper learnings, walang trainings po. Kaya nagkakaroon ng kawalan ng interest. Kailangan lang rin nating ma-move po yung unang hakbang na natatakot tayo, nahihiya tayo, pero may desire tayo na mangaral ng salita ng Diyos, na ma-share yung gospel. Actually, naglabas po ako ng video how to evangelize. Isa po ito sa pinaka wala pong nanood kasi walang interest. Ito yung katotohanan na kahit Kristiyano na walang interest dahil walang proper knowledge, kaya ginagamit ni Satan ito na opportunity para panghinaan ng loob isang Kristiyano. At natutupad yung gusto ni Satan na hindi maabot yung ibang tao pagdating po sa pagpapahayag ng kaligtasan kasi nga po marami ngayon na Kristiyano hindi nagpapagamit, ayaw magamit at hindi alam na pwede silang gamitin ng Panginoon. Sa mga dahilan kung bakit hindi na i-share ng Christian ng salvation sa ibang tao, lack of courage, kulang sa tapang, laging takot, nahihiya, pinanghihinaan ng loob. Isa na rito yung past life ng isang Kristiyano. Nahihiya sila kasi yung nangyari sa buhay nila bago sila makakilala sa Panginoon. Merong mga nakakahiyang bagay. For example, yung identity niya noon bago siya makakilala sa Panginoon, nahihiya siya na ipangaral ang salita ng Diyos kasi kilala siya na ganito siya sa community. Meron siyang ginawa dati na masama. O nasangkot siya sa isang bagay na hindi talaga kaaya-aya. Isa to sa mga dahilan kaya hinahatang ang Kristiyano para hindi ma-share yung word of God sa ibang tao dahil sa past life nila. Takot sila na mahusgahan na makakakilala nila noon kasi nga sa dati nilang buhay. Pero sa totoo lang, sa lahat ng kumilala sa Panginoon, binago ng Diyos, namumuhay sa kalooban niya, ito ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 4, pero nagtataka ngayon sa inyo ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos kung bakit hindi na kayo nakikisama sa magulo at maluho nilang pamumuhay. Kaya nagsasalita sila ng masama sa inyo. Kung bakit takot yung iba na ipangaral ng salita ng Diyos dahil sa false information na hindi pwedeng gamitin yung mga babae para i-share yung gospel. Kaya wala silang courage i-share yung word of God. Alam nyo po, Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo. Tandaan nyo po, yung lack of courage, hindi po yan galing kay Lord, galing yan kay Satan. Pinanghihinaan tayo, tinatanggalan tayo ng tapang para ipangaral yung salita ng Diyos sa mga kadahilanan niyan. Yung past life natin,
yung false information. Pero tatandaan nyo po, hindi tayo binigyan ng takot ng Panginoon, kundi ng spirito ng katapangan at ng sound mind. Isa rin to sa mga bagay kung bakit hindi na i-share yung gospel ng Christian. Lack of compassion. Lagi ito yung sinasabi nila, bahala na sila pastor dyan, bahala na sila dyan, sila naman yung lagi nang nandyan. Kami, hanggang dito na lang. Wala tayong interest, takot tayo, walang knowledge, pero iba yung lack of compassion. Matagal ka nang naglilingkod kay Lord, pero ayaw mong sundin yung kalooban ng Panginoon pagdating sa Great Commission. Kahit song leader ka, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit musician ka, gagamitin ka ni Lord. Kahit Sunday school teacher ka, gagamitin ka ng Panginoon. Even magulang, mga anak, pwedeng gamitin ng Panginoon. Mga may trabaho. Kumbaga, magkaroon lang tayo ng compassion. Isa to sa pinakamahalaga na kategorya para maipangaral natin yung Word of God. Yung magkaroon tayo ng compassion sa paghahayag ng salita ng Diyos sa ibang tao na hindi pa nakakilala. Yung pagmalasakitan natin, yung mga taong hindi pa naaabot ng Word of God. Pwede kang ma-discourage, pwede kang ma-reject kasi nga sa pangangaral hindi ka lagi tatanggapin. Pero yung magkaroon ka ng lack of compassion, mawalan ka na ng gana, mawalan ka na ng malasakit. Kailangan po natin ibalik yung apoy natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung matagal ka nang hindi ginagamit ng Diyos at meron kang panawagan sa pangangaral ng kanyang salita. Tandaan nyo po yung mentality na ito. Kahit hindi nyo po mapapunta sa church nyo at hindi mo ma-nourish, ma-disciple po yung share mo ng Word of God, maitanim mo man lang sa kanya, sa puso niya. At matandaan niya na may humayo, merong nangaral sa kanya. Pagtatanim po yon, kasi may mga nagtatanim, may mga nag-aalaga, at may mga pumipitas pagka hitik na yung bunga. Ganyan po yung Word of God pagdating sa puso ng tao. Great example po dyan, yung pagiging farmer. Diba? May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aalaga, may panahon ng pag-ani. Ganun din sa soul winning. Huwag tayong mawawalan ng compassion pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. May iba't ibang klase po ng mga puno tulad na lang ng mangga. Hindi basta-basta po yan lumalaki o nagbubunga agad after ng 1 year. Maraming taon po, pero worth it po pagka namunga. Ganun din ang soul winning po sa tao, sa puso ng tao. Pwede kang gamitin ng Diyos, magtanim o mag-alaga. Pwede ka rin gamitin ng Panginoon para i-harvest sila. At worth it po yon mga kapatid. Kasi yan, yung example ni Jesus. Totoo lang, maabot siguro ng bidyong ito yung mga matatagal ng Kristiyano na may panawagan pero hindi nilalakaran yung kanilang calling pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung mga may calling pero natatakot. Kaya, para sa inyo po yung video na ito. Sa totoo lang, kapag new believer ka at new disciple ka, sobrang init mo, sobrang gusto mong mag-share ng Word of God. Yes, after 1 year pwede. Pero kamusta ka ngayon? Sa mga 5 years ng Christian, sa mga 6 years ng Christian, 10 years and 15 years, sa mga dekada ng Kristiyano, kamusta yung compassion natin? Yung pagmamalasakit natin sa ibang tao para sila ay maabot din ng salita ng Diyos at maranasan nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Kamusta? Nais ng Panginoon, hindi lang tayo yung makakilala sa Kanya at di lang tayo lumago sa pananampalataya. Nais din niyang maabot ang ibang tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya yung mga pamilya mo na hindi pa nakakakilala kay Lord, ikaw yung gagamitin ng Panginoon. Just simply testify. Just simply share the Word of God, the goodness of God. Yung mga patotoo ng Panginoon na meron ka, i-share mo sa kanila. Huwag tayong maging selfish pagdating sa pag-abot sa ibang tao. Huwag tayong mawalan ng compassion. I hope na kumikilos po sa inyo ang Panginoon kasi kailangan natin ang Holy Spirit. Siya yung gabay, siya yung tapang na binigay sa atin ng Panginoon para malakaran natin yung kalooban niya. I rebuke any hindrances sa buhay mo kung isa ka sa tinawag ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang salita. We need the Holy Spirit to have more compassion and love for others' soul. Di mo alam kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay nila pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yung generosity mo, yung pagbibigay mo ng oras para i-share yung Word of God, pagbibigay mo ng talent, di ba? Napakaganda po na magamit yan pagdating sa pagpapalaganap ng Word of God. Yun lang kapatid, gusto ko i-share sa inyo. Marami nawa kayo natutunan. Salamat kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Huwag kang panghinaan ng loob. Let me pray for you. Ama, salamat po sa oras na ito, sa kapatid ko na sa kabilang screen nakinig po ng inyong salita. Patuloy na palakasin nyo
patuloy na ingatan nyo, patuloy na equip nyo po pagdating po sa pangangaral ng inyong mga salita. Dalangin ko po, huwag mawalan ng compassion, huwag mawalan po ng courage, kapatid ko, kundi mahakbangan niya po. Ito yung pangako ninyo, sasamahan nyo po kami saan man kami pumunta kapag dala-dala namin ang salita ninyo. At pag dala-dala namin ang salita ninyo, gagaling po aming mga sakit, mapapalaya ang mga pinapahirapan ng gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus. Salamat po Panginoon, kayong patuloy na nagtuturo sa amin ng mga bagay po na ito. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, type Amen. Share this video. God bless you all mga kapatid. Para naman sa mga tao na hindi pa kilala si Jesus, hindi pa tinatanggap si Lord, sabayan niyo po ako sa bagay na ito. Sabihin niyo, Panginoon, sa inyong kagandahang loob, salamat sa ginawa niyo Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, sa aming kaligtasan. Sabihin niyo po ito, tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Pinagsisisihan ko po ang mga nagawa kong mali at kasalanan. Patuloy na makasunod po ako sa kalooban ninyo. Kapag patuloy po ako sa kalooban ninyo at makasabikan ko po ang pag-aaral ng inyong salita at ang inyong presensya. Salamat po, magamit ang buhay ko para maitaas ang pangalan ninyo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless. Follow. Agree ka. Share this video. Kung may tanong ka, comment down below. God bless kapatid.